Hello mga dyan! Simula nga nung lumipat ako dito sa bahay, kung ano-ano na lang yung naiisip kong bilhin. Ambot na. Naghahanap lang talaga ako ng mga gamit dito sa bahay, pero kung ano-ano yung mga nakikita ko ba. Nung dumating nga kasi ako dito, wala talagang kagamit-gamit. Pati pinggan at saka kaldero, wala. Pareho nga kasi kami ni Dudong na wala dito. Pagkatapos nga, nung wala pang umuwi sa amin, ay wala talaga kaming bahay. Naisip ko naman din kasi kapag kukuha kami kaagad, baka mamaya pag-uwi namin, may mga nakatira ng hindi namin nakikita ba. Ang hirap kayang paalisinin kung sakali. Ano mo kakausapin, hindi mo nga din nakikita, ganun. Hindi nga rin kami nagkompleto at saka nangolekta ng mga gamit sa bahay kasi kapag walang gumagamit, masisira din naman. Kaya yung mga tanging gamit lang talaga namin, yung mga niregalo sa amin sa kasal, panay baso. Pero in fairness nagagamit ko talaga siya ngayon. Tapos naalala ko pa yung mga araw na nagdaan. Remembrance talaga yun nung ikinasal kami ni Dudong. Ayun, nakarating na sa araw na mga nagdaan nung aking mga pinagsasabi. Pero itong aking video na ito, talaga yung kailangan ko. Magpuputok lang talaga ako ng bubble wrap. Charot. Kailan pa nga itong video na ito natambak na dito sa aking gallery. Mga foam nga ito ng panlagay dito sa may gilid ng higaan. Medyo magaspang kasi itong dingding kasi hindi ito siya na finishing. Ayun, kapag nadidikit-dikit ako para ako naghihilod habang natutulog. Charot. Ayun, kaka-scroll ko nga online, nakita ko nga ito. So naisip ko maganda ito dito. Para malambot-lambot naman yung mga gilid-gilid ba. At saka preparation na rin kapag ka nandito na si baby. Kaya lang dahil hindi nakalubog itong wire dito sa may dingding, hindi ko nga maidikit. Ang hirap i-balance ba. Pinagawa ko nga lang pala itong kama. Kapag bumili ka kasi ako ng buo na, alanganin nga yung sukat dito sa kwarto. Ayan tingnan mo, todo na yan talaga. Pinagpwesto ko nga muna lahat itong aking mga nabili. Ang binala ko lang talagang lagyan, itong ulunan at saka itong gilid. Sakto naman yung bilang ko, ayan dun sa sukat na nakalagay doon. Ayun, pagkatapos ko nga may pwesto lahat, ay nagsimula na nga ako magdikit pa isa-isa. Kaya lang, hindi siya ganun ka madikit dahil ang pader ay napakagaspang. Lalo na nga kung hindi ka sigurado sa buhay mo, no? Yung pagkadikit, tanggalin mo ulit kasi tabingi. Kaya wag pa bugso-bugso ang damdamin, siguraduhin mo yung mga desisyon mo sa buhay ba. Kaya yun, yung iba niyan ay medyo nagtanggalan na nga ngayon. Sumasabit lang talaga dun sa gilid ng kama kapag ka natanggal ang dikit at nalalaglag sila. All kapag ka na-fall may sumasalo, ganun. Hirap na hirap pa naman ako dito magpantay-pantay tapos magtatanggalan din pala. Ambot na lang sa kanding na may bangs. Ang ganda pa naman tingnan kapag ka pantay-pantay. At pang aesthetic yung kulay at saka yung tela niya. Kaya naakit talaga ako dito na nakita ko siya online. Itong dingding kasi papaayos namin ito kapag ka umuwi na si Dodo. Tapos papalitan pa itong pintura dahil menk man. Gusto ko yung puti lang or di kaya dirty white, ganun, or di kaya sobrang light na gray. Parang hindi na kasi uso ngayon yung mga sobrang makukulay na pintura sa pader, no? Kung mag-wallpaper naman ako, hindi naman ako makaakyat-akyat dito, mamaya mahulog pa ako ba? Okay lang ako mabukulan, pero baka mapano si baby sa loob. Kaya hayaan mo na muna yung mga menk lang muna siya. Wala na ako magagawa, nadatnan ko na itong ganito ng kulay. Ayan, nakaangat talaga dun sa may bandang wire papunta dito sa may sakit. Hindi ko talaga yan naidikit dahil hindi talaga siya lumalapat sa pader. Hindi ko nga lang din tinanggal yung takip dun sa may pandikit niya. Matigas nga din kasing ikat yung nasa likod niya ba kasi plywood talaga siyang buo. So yun lang, na-share ko lang. Salamat sa panonood. Sa muling daldalan.